Sa gitna ng pabago-bagong takbo ng ekonomiya, nananatiling matatag ang negosyanteng Pilipino. Pinatatakbo hindi lamang ng kita kundi ng integridad, malasakit at layuning maglingkod. Ito ang mga katangiang binibigyang pagkilala ng Golden Globe Annual Awards for Business Excellence 2025. Narito ang balita. Sa mundo ng negosyo, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa tubo o laki ng kumpanya. Mas mahalaga ang tiwala ng mamimili, kalidad ng serbisyo at lakas ng loob na magpatuloy sa gitna ng hamon. Mga prinsipyong isinasabuhay ng mga negosyanteng kinikilala ng Golden Globe Annual Awards for Business Excellence 2025. Para sa mga negosyante, ang pagkilala ay higit pa sa tropeyo o sertipiko. Isa itong paalala na ang tamang prinsipyo at dedikasyon ay may saysay, hindi lang para sa negosyo kundi para sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. By giving them the citation, we're giving the trust and confidence of the consumers and lalo na yung motivation ng mga nagninegosyo. Sa bawat pagkilalang ibinibigay, mas pinatitibay rin ang loob ng mga negosyante na itaas ang antas ng kanilang serbisyo na may panindigan at integridad. Yung event na to, makakatulong to sa mga business owner na ma-enhance lalo sila and alam nyo yun, lumakas yung loob nila na gawin yung services na mas integridad. Ang kahusayan sa negosyo ay hindi lamang lokal na usapin. Para sa ilang awardees, ang pagkilalang ito ay nagbubukas ng mas malawak na oportunidad sa pandaigdigang merkado. It's a unique recognition for us. Napakahalaga para ma-promote kami in the global scenario. This is our first time and we do hope that we are aiming for the Hall of Fame next year. Higit sa mga parangal, ang pinakamatibay na pamana ng mga awardee ay ang mga aral na maaari nilang ibahagi sa mga nagnanais pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Huwag silang susuko. Keep on being consistent. Yung resiliency nila. And syempre, kasama na yung tiyaga. At saka planning, importante yun lagi. Para sa iba, ang tagumpay ay nagsisimula sa lakas ng loob at maingat na pagpaplano. Have the courage, kailangan maging risk taker tayo, and at the same time, we have to plan carefully and eagerly. May mga negosyo nagsisimula sa simpleng dahilan, ang malasakit na nagmumula sa puso. As long as galing sa puso mo ninyo, yung reason kung bakit ninyo in-start yung negosyo, I think lalago naman po talaga siya, and then makaka-receive din kayo ng mga award gaya nito. At para sa mga nagsisimula pa lamang, hindi kailangang malaki agad ang puhunan. For starters, you can start small and surround yourself with people that you can trust. Sa likod ng bawat matagumpay na kumpanya, ang pinakamahalagang puhunan ay ang tao. Ang key dito is yung employee. So dapat maging mabait ka, then treat them as what you treat yourself. Pinatutunayan din ng pagkilalang ito ang kakayahan ng Pilipino sa pandaigdigang antas, lalo na sa larangan ng healthcare at serbisyong may malasakit. When we talk about Filipino talents or let's just say healthcare workers, makikilala mo talaga na ang isang Pinoy dahil very hardworking and most especially yung professionalism and work ethics po. And aside from that, yung Filipinos po are very good communicators, maalaga, kahit sa ang sulok sa buong mundo, in demand po talaga ang Filipino talents natin. Sa huli, ang tunay na business excellence ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kumpanya o dami ng parangal. Ito ay makikita sa integridad, malasakit at layuning maglingkod. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.